at bet88.ph. Ibang swerte to! Huwag mo sabihin radyo. Huwag mo sabihin radyo. Sabihin mo. Sabihin mo. Energy. Titi! 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 Uy! Nakakaloka! Titi in the morning! Titi? Ang aga-aga ha. May hindi maamin? Ilabas mo na yan sa akin. Ititi in the morning mo na yan. Bell, Toby in the morning. Titi! El Toby in the morning! Number 1! 6.7 Energy FM! Same, pero iba. 106.7 Energy FM Pangga. Huwag mo sabihin radyo. Sabihin mo. Oras sa buong kapuluan. Pangga, check your time. It's now 6:31 on the clock. Good morning, good morning, good morning. Luzon, Visayas at Mindanao. Metro and Mega Manila. Yan at syempre good morning din sa mga pangga nating kakagising lang hanggang ngayon. Ay! Good morning po sa inyo lahat. Nako, ang sarap ng tulog nyo ha. Balita ko wala daw kayong pasok ngayon. Kasi nga naman regular holiday ngayon. For sure, madami na namang magbabakasyon dyan. Oo, kasi nga naman, di ba? Long weekend. Yung iba magtatagaytay, yung iba magbabagyo, di ba? Katulad na nga lang ni Baby Toby. Yes po, aminin ko, magbabagyo po ako mamaya, no? At medyo nagdadalawang isip na nga ako kung tutuloy pa ako hindi, no? Bakit? Kasi nga naman kanina, may nakita akong reel sa FB na kung saan pinakita doon kung gaano ka-traffic sa Baguio. At meron na rin nagsasabi sa akin na ang traffic nga daw ngayon sa Baguio. Oo. Kasi nga naman daw, Panagbenga Festival daw. Alam nyo, inano na ako eh. Sinabihan na ako na napaka-traffic ngayon doon kasi nga Panagbenga, no? Pero nakalimutan ko naman. Na traffic nga pala ngayon sa Baguio. Ay naku, wala tayong magagawa. Ayan na yan eh. Nakabook na ako ng pagtutuluyan ko doon. Nakabook na ako ng transportation ko doon. Enjoyin ko na lang. Diba? Kahit na ako lang mag-isa doon, enjoyin ko na lang. Diba? Kesa naman sa malungkot ako doon, diba malungkot ako habang traffic, no? Ay hindi. Excuse me, hindi magiging sad boy si DJ Baby Toby na may billboard sa EDSA. Ito kasi yung time na naisipan ko kasi no, na kailangan ko talagang mag-unwind, di ba? Kasi ang haba nga naman ng January at ang daming nangyari ng January. Kaya ayun, napag-isip-isip ko, teka, makapunta nga ng Baguio. Di ba? Para nang sa ganun, makapagpahinga naman, makapag-unwind, di ba? Mahalayo sa mga stress sa buhay natin, no? Kaya naman sa mga pangga natin dyan sa Baguio, hello po sa inyong lahat. At sa mga pupunta pa lang ng Baguio, no? Kita-kits na lang tayo. Oo. Pag nakita nyo ako, ilibre nyo ako, ha? Di ba? Ilibre nyo ako. Tapos sabihin nyo lang sa akin doon, Baby Toby, hello! Ganon. Mukha lang ako masungit, oo, pero hindi talaga ako masungit, ha? Nagmumukha lang. Siyempre kung ba naman mag-isa ka lang doon, ano gagawin mo doon, di ba? Ano itsura mo doon? Nakangiti ka, ganun? Di parang abnormal ka naman nun. Di ba mag-isa ka, isipin mo mag-isa ka, di ba? Wala kang kasama doon, nasa Burnham Park ka. Tapos ang ano ba doon, ang reaction mo, ay ang galit niya, gano'n ka ng gano'n? Ano ba yun? Baka naman syungan nun. Sabi ni Leia sa comment section, baka doon mo makilala ang forever mo, Toby. Ay sana nga.
Sana nga doon ko makita ang forever ni Baby Toby. Di ba? O, Lovers in Baguio. Ay, pag yun napatunayan ko, no? Pag yun talaga nakita ko, sasabihin ko talaga sa inyo. Promise. Pag nakita ko yung forever ko doon, sasabihin ko sa inyo at tapos iengganyohin ko kayo na magpunta kayo ng Baguio. Diba? Ay nako. Sabi ni Ate Robina, bilisan mo na dyan, naghihintay na doon kadit-dit mo. Anong kadit-dit? Wala kang kadit eh. Walang ya. Sabi ni Jonah, ano ba yan? Single ka ulit, Baby Toby Pogi. Ganun talaga buhay. Single naman talaga ako. Wala namang pinagbago dun eh. Ay, nako. Anyway, panggasaktong oras natin yon 6:35 on the clock. At syempre, kasama nyo pa rin at kalandian ng hot baby boy ng radyo. Walang iba kundi si Baby Toby. At syempre, si Baby Toby ay live na live ngayon, no? Sa Energy FM Facebook page. Kaya naman kung gusto mo makita ang itsura ni Baby Toby ngayong Friday morning, no? Since Chinese New Year bukas, pampabuenas talaga ako. Nakapula pa man din ako ngayon, no? Diba? It's red. Pulang-pula ngayon si Baby Toby. Kaya naman pumunta ka na sa Energy FM 106.7 Facebook page. At syempre, i-share nyo na rin naman yung ating Facebook Live, no? Oo. Kasi alam kong wala ka namang ginagawa ngayon. Anyway, pangga, meron tayong caller ngayon. Kaya naman, simulan na natin tong TT in the morning. Oh, yeah. TT in the morning. Uy! Ang aga-aga ha. Tell Toby in the morning. TT in the morning. TT as in Tell Toby in the morning. Diba? Kaya naman, eto na. Ipasok na natin ang caller natin sa Messenger. Hello, Pangga. Hello po, good morning po. Ayan, hello. Ano pangalan nila? Kent Tenorio po. Kent. Okay lang ba na Kent ang tawag ko lang sa'yo, ha? Yes po, Papa Okay. Toby. Papa Toby. Baby Toby pala. Hindi ako si Papa Jackson. Kasing pogi ko lang si Papa Jackson, pero hindi po ako si Papa Jackson. Ayun. Kent, ilang taon ka na, Kent? 26 po. 26. Uy, magkasing edad tayo. Kent, taga saan ka? Taga Valenzuela po. Valenzuela. Ano ang pinagkakaabalahan ni Kent? Ngayon po, bali tambay lang kasi Tambay. galing ako last year sa barko. Oh, barko. Ito yung mga mayayaman eh, mga seaman eh, no? Si women. Si women. Okay. Sige. Kent, ano ang iyong i-confess kay Baby Toby? Ano ang itititi mo sa akin? All sign all. Ititi mo na yan. Go. Bali meron po kasi akong kaibigan. Matagal na. Then, nitong pagbaba ko, naging okay uli kami. As in, kaibigan pa lang din. Kaibigan ulit. Okay. Ganun. Tapos naging, unti-unti kami naging nung December po. Naging kayo? Tama ba? Opo. Okay. Nung po, before din mag New Year. Oo. And, nung January naman po, meron pong nangyari hindi maganda. As in, after nung putukan. New Year Sige, ano nangyari na yun? Ano muna yung nangyari na yun? Sige. Di ba kami napunon? And meron po ako nalaman about sa kanya. Ano yun? At hindi po sinabi ng mga kaibigan niya sa akin. Naku po. Na meron po pala siyang parang ex, tas naanakan niya po yun. Oh, naanakan niya. Opo. Okay. Nung Tapos? nalaman ko nung po banda mga 3 o'clock a.m. Nagulat ako yung chat sa akin nung account niya mismo. Nagulat po ako yung account niya. May tinatanong na, sabi niya, mismo ba ako? Sabi niya, sabi ko, tagtaka po ako, hindi ako nag-reply kagad. Sabi ko, parang may iba. Sabi ko gano'n. Oo, syempre kakaiba yan. Parang may gusto pong paaminin yung nagchat-chat. Oo. Sabi ko. Honestly, yung sinagot ko na rin po, yung totoo lang din po. Sabi ko, kaya ako na in love sa'yo kasi
di ba ano ka, honest ka, ganito, ma-effort, lahat, totoo ka yan. Sinabi ko po yun lang. And then, nung bandang huli po, nung tinatanong niya po ulit, meron ka pang gusto sabi niya sabi gano'n. Tapos sabi ko, hinayaan ko na lang, hindi ko ni-reply. Sabi ko, ano kaya yun? Maya-maya, hindi po siya nakatiis, tumawag po. Tapos, yung pagtawag niya po, tinapat niya po yung camera dun sa jowa ko na lasing na lasing. Pumunta siya doon para lang po pala para lang doon po sa bata. Pero wala na po sila ng girl. Tapos pinagmumura ako, sabi, ganun. Tapos mag-suggest ka naman. Opo. Mag-suggest ka naman, sabi niya ganun. Lasing na lasing, anong gagawin ko dito? Ako hindi ako nakipagtalo or hindi ako nakipagmataasan sa kanya kasi nagulat din po ako. Sabi ko gano'n. Okay. As may respect na lang din po. Sabi ko, okay, may ganun pala. Sas, pinipilit niya akong umamin. Sabi ko, ano ba may nangyari ba sa inyo? Sabi niya sabi ko, ate, wag mo po ako igaya sa ibang bakla. Sabi ko, hindi ko nilalahat ng LGBT. Okay. Wag mo po ako igaya sa ibang bakla na gahaman sa lalaki or what. Dahil may pinag-aralan din po ako. Tama. Sabi ko, yun. Tapos, ang nangyari naman po kinabukasan, in-end call niya na po, di ba? In-erase niya po pa lahat ng chat para hindi mabasa ng jowa ko. Okay. Tapos buti na screenshot ko po siya lahat. Then, kinabukasan, yung jowa ko po, ganito po yung nangyari. Kinamusta niya ako nung morning. Sabi ko, Sabi ko, anong kamusta? Sabi niya, bakit? Ano nangyari? Sabi ko. Tapos sinend ko po lahat ng screenshot sa conversation namin. Tapos? Tapos yun, in-explain niya naman po na wala na yan. Sabi niya, wala na yan. Tinakwil na ako ng buong family niyan. Pumunta lang ako doon para sa bata lang talaga. Tapos sa akin naman po, kasi parang yung sa trust issue ko po, parang nahirapan din po. Syempre, mahirap yun, di ba? Kasi syempre, una sa lahat, di mo alam, di ba? Oo, di mo alam na may naanakan niya pala yun, no? Yun nga po . Sa akin naman po, hindi ko na din po maano yun kasi hindi ko po siya pwedeng pagbawalan kasi may bata po . Kasi may respect. Sabi ko sa babae, sige, sorry, stop ko na yung kung anong meron kami. Sabi ko gano'n. Kasi may anak pala kayo, hindi ko yan alam na may gano'n. Wala din siyang kwento sa akin na may anak siya. Saka yung mga kaibigan niya, hindi nag-open sa akin. Yun po. Tapos, di ba yung morning po, nag-chat na siya, nag-sorry po. Pero hindi ko po siya kagad tinanggap. Okay. Bakit? Parang, syempre po ang hirap parang yun sa trust nga po, di ba? Okay. Pero pinakinggan mo naman yung side niya. Opo, pinakinggan ko yung side niya. Pero hindi po kami totally sa personal nag-usap. Sa chat kasi yun, yung morning na yun. Sa chat. Tapos, marami siyang chat tas sana, kung hindi, parang, kung alam ko lang na yun yung magpapahiwalay sa atin, dapat pala hindi ko na ginawa. Hindi ko naman po siya mapagsabihan kasi nga po may bata, di ba? Oo, syempre wala kang laban doon, di ba? Wala po akong laban doon. Hindi po ako babae. Ano ba? Wag mong i-down na na hindi ka babae, no? Alam mo, sa puso't isipan mo, babae ka, di ba? That's the truth. Yes po. Di ba? Hindi mo naman, hindi ka naman maglaladlad kung hindi ganun ka di ba? So that's you, okay? So wag mo sabihin na hindi naman ako babae. Nagmamahal ka, tapos may jowa ka, di ba? Di ba, wag mong i-down yung sarili mo, okay? Opo. And hindi rin po ako nakasampa dahil dyan. Okay. So kailan ka ba dapat sasampa? Nung December din po. Saka ngayong January. Okay. Bakit hindi ka nakasampa? Dahil po dun sa problema, dahil hindi ko siya kayang dalhin yung problema. Opo. Okay. Lalo, di ba, pag OFW po. Oo, tama. Mahirap yun. Kasi syempre, di ba, kapag nasa dagat ka, di ba, wala kang ibang gagawin doon. Hindi, magtrabaho, di ba, tapos tutulog. Tapos kapag, yun yung mahirap doon di ba? Kapag natutulog ka, mag-isa ka, di ba, wala kang kausap, di ba, maiisip mo yung mga pangyayari na yan, di ba? At kung ano-ano pa yung iisipin mo, mag-overthink ka pa. So ngayon, may bala ka pang bumalik sa barko? Opo, meron po. Kailan?
baka ngayong katapusan ng February or first week ng March po. Pero ngayon, may pa kayo? May conversation pa kayo ni Jowa? Opo, meron po. Bali, ganito po yung nangyari nung last na po. Okay. Siya parang sabi ko sa kanya, wag na muna tayo mag-usap. Tapos ang dami niya pong chat. Kasi gusto ko po siyang obserbahan kung totoo talaga siya. Ginawa ko. Everyday, parang naka-restrict po yung account niya sa akin. Sine-check ko kung meron siyang mga chat. Yun. Meron naman po. Kasi gusto ko malaman kung totoo po ba talaga siya. Ganun. Okay. Ano naman yung mga sinesend niya sa'yo? Mga sweet, ganun? Opo, merong I miss you, ganun. Naku po, patay tayo dyan. Sana mapabalik mo pa ako dyan, ganun. Alam mo ito hindi naman sa pinag-overthink kita, no? Pero what if sinasabi niya lang talaga yun, ha? Kasi may posibilidad na ganun yung mangyayari, di ba? Opo. So yun, mag-ingat-ingat ka lang din. So ano pa, continue mo pa? Meron pa bang hindi pa nasasabi? Opo. Then, sa nung ni-restrict ko po siya, parang 3 weeks ko po inobserbahan yung or bago siya replyan. Tapos nung pang 3 weeks na re-replyan ko na siya, sabi ko nakapag-decide na ako, sabi ko na wag na ituloy yung sa amin. Okay. Naka-move on naman po ako rin. Sanay naman po ako kagad sa kaya naman mang iwan. Yan naman tayo no? Kapag sinaktan tayo, move on lang. Ganun. Opo, next crush na lang ulit, di ba? Tapos, nung sa pagkasabi ko po, pwede ko ba banggitin yung name niya, kuya? Sige, banggitin mo, go. Yung name niya po is Allen, then Allen. Allen, nakapag-decide na ako na wag na ituloy yung sa atin. Saka saan, meron ka kasing responsibilidad sabi niya. Tapos nakikipagtalo po siya sa akin na, hindi, Jill, mas mahal kita doon, mas pinili kita doon. Yan. Wow, haba ng hair. Siyempre yung sabing ganda-gandahan na laro. Di ba? Nice! Ikaw ang mas mahal ko. Ikaw ang pipiliin ko. Tapos at the end of the day, babalik din siya sa ex. Nagwak. Tapos sabi niya, mas piliin kita at paano naman ako yung mga effort ko, gano'n. Ganun po yung inaano niya, parang sinusumbat, kumbaga. So yun lang yung masama doon, no? Mag-e-effort siya, tapos isusumbat sa'yo, no? Opo, yun yung nakakainis Diba? Tapos, nung sabi ko po, diba, na ayoko na gano'n, nakapag-decide na ako, ang ginagawa niya, hindi ako papayag na i-cut off mo ako, may pag-ganun pa po siya. Tapos, nasaan ka, hintayin kita sa inyo, gano'n. Tinignan ko rin po kung hanggang kaya niya matiis yung parang gano'n. Ginawa ko po is madaling araw na ako umuwi. Okay. So yun, naghihintay naman po siya sa kwarto ko. Tapos nakikiusap siya gano'n, parang iiyak gano'n. Actually po, meron pa po yun na bouquet na flower. Dalawa po pala yung bouquet na flower. Yung isa is para dun sa ex dapat. Okay, sabi dalawa? Opo. Kung mahal mo yun, sabi ko, kung di mo na mahal, bakit meron ka pang pa-bouquet? Ang reason niya sa akin is, pampalubag loob niya lang daw po. Pampalubag loob? Bakit? Kaya nga po. Tapos ngayon, yung bouquet po na bulaklak, yung para sa akin, hindi ko po tinanggap. Sabi ko, sorry, hindi ko tatanggapin yan. Sabi ko, ayoko, parang nabibwisit ako pag nakikita ko yan. Kasi question po ako ng babae doon baka galing sa'yo pa yun sabi nga. Wow! Grabe naman yun. Parang sasayang ng bulaklak para sa'yo. Parang ang sinasabi nung isa na ginagawa kang ATM, ganun. Opo, parang ganun yung nasa isip nung girl, di ba? Kasi baka naman etong si girl umaasa pa rin naman na magkakabalikan sila, no? Kaya may flowers. Sa akin, pinagmumura niya na yun sa chat, saka yung buong family noon. As in, ayaw niya na din daw bumalik doon kasi meron na din daw yun na bago. May bago na rin naman pala. Okay. Pero syempre, iba pa rin yung para sa anak, di ba? Opo. Pero ang kinakatakot ko pa rin, syempre, pwede pa po siyang bumalik doon, di ba? Oo naman. May anak sila Opo. Tapos ngayon nga po, okay naman na po kami. Kaso, everyday, parang inaaway ko siya ganun sa, ewan ko kung yung reason nun is yung pagiging overthinker ko. Yun po. Or yun nung dahil din sa trust issue po.
Nagchat-chat naman po siya, nag-update naman kung nasan siya or tatanungin niya kung nasan ako, ganun. Minsan nga lang yung reply, parang antagal bago ma-replyan sa akin. Parang ganun. Okay. So alam mo eto, no? Ikaw, desidido ka na ngayon na ayaw mo na sa kanya. Ganun. Desidido ka na ba? Sure na ba yan? 100%? Yun na lang, parang 50-50 po. 50-50 Pero pa rin. may time na naiisip ko po na parang hinihintay ko na lang na siya na lang din yung sumuko po. Parang gano'n. Alam mo, kung susuko siya, kung gusto talaga niya, hindi siya susuko, di ba? Ganon. So ngayon, kung ikaw, bet mo na talagang mag-ano na kayo, di ba? Kung nagda-doubt ka na sa kanya at para sa'yo, hindi na mababalik yung yung trust mo, di ba? Para saan pa? Para saan pa na i-pursue ka niya, di ba? Parang pinapahirapan mo na lang siya, ganun. Opo. Tapos meron po siyang chat every time na nakikipag-iwalay ako. Parang natakot niya ako. Tapos sabi, hindi ako papayag na kinat off mo ako. Sabi niya ganun. Hindi lang ako yung dito, yung tawag doon, nag-sacrifice. Sabi niya ganun. In-stop ko yung pag-aaral ko para sa iyo. Tapos gagantuin mo ko. Alam mo, since nakikipag-break ka na lang palagi, no? Block mo na. Diba? Kasi lagi ka na lang nakikipag-break di ba? So syempre etong si Guy, no? Talagang magkakaroon pa siya ng chance sa sarili niya ng alam mo na, ng pag-asa, di ba? Since nagre-reply ka pa, di ba? Andun pa rin yung communication nyo So ngayon, pag wala na kayong communication, di wala na, di ba? Hindi na siya asa, di ba? Ganun. So ngayon, mas pag ako nagpo-pursue, kung ayaw na sa akin nung girl, ay pag sinabi niya sa akin yun, mas gugustuhin kong sabihin na lang siya sa akin yung real talk, 'di ba? At kung yun na talaga yung totoo, hindi niya na dapat ako pansinin. 'Di ba? Kasi nakikipaghiwalay ka na, 'di ba? Tapos reject ka na ng reject sa kanya, 'di ba? Huwag mo na replyan, i-block mo na. Opo. 'Di ba? Ito. Bakit mo pa ba siya nire-replyan? Is it, kasi masarap ba sa feeling na may naghahabol, ganon? Opo, parang ganda-ganda. Di ba? See? Lumabas din ang katotohanan. Pero yun na nga, no? Masama yung ganyan. Pangit yung ganyan. Pero masakit din po. Yes, I know. It hurts a lot. Sobra, no? Opo. Pero syempre, hanggang kailan mo siya ilalagay dyan sa hook mo, di ba? Syempre, masarap na yung na pinupursu ka, masarap na hinahabol-habol ka. Pero syempre, kung gusto mo rin tong lalaki, di ba? Ayaw mo dapat siyang mahihirapan. Ayaw mo dapat siyang makita na parang syunga lang, na pilit ng pilit, pero ikaw, ayaw mo na din sa kanya at gusto mo lang na sinusuyo ka kasi nga, yung ganda-gandahan, di ba? Huwag ganun. Alam mo, ako bilang lalaki, no? Pag ako nagpo-pursue, tapos nilalagay niya lang ako sa hook niya, maawa ako sa sarili ko. At syempre, gaya nga na sabi mo, di ba? Nag-effort din siya. And siguro naman deserve niya na hindi paglaruan, di ba? At deserve mo rin naman na hindi ka paglaruan. Though, sinaktan ka niya, pero hindi naman ibig sabihin nun na dapat na natin silang paglaruan, okay? Okay po. Ayun, ganun yun. Meron pa po yung yung chat niya naman po, ganun pa rin po hanggang ngayon. Saka, nahawakan ko naman po yung yung phone niya. Nag-meet pa kayo, ganun? Actually po, dito pa natutulog. Di ba? Ngayon lang siya wala sa kahapon po. Di ba? So ngayon, umaasa pa rin siya kasi dyan pa sa'yo natutulog Tapos makikipaghiwalay ka na makikipaghiwalay. Tapos may 50-50 na nasa isip mo. Diba? So mahirap naman yun. Kapag kasi gusto mo yung isang tao, di ba? Opo. 100% yan. Ngayon, ano yung reason mo? Kung bakit kinikip mo pa rin siya? Hindi ko po alam kung dahil siya sa trust issue or sa pagiging overthinker po Alam mo, if you love someone, and you're saying it to him or her, di ba? Opo. Tapos wala kang trust, anong ibig sabihin nung nung love na yun? Diba wala? Diba? What is love without trust? Yun kasi yun Diba? So ngayon, kung ikaw gusto mo lang masuyo, diba? May paglandian ka na lang sa iba. Diba?
Mag-download ka ng hindi dating ko- app. Pwede yun. Hindi ko naman carry din na makipaglandian kasi ayoko pong bumalik sa akin yung parang diba? bounce back na ginagawang masama. Ayan, takot. Takot sa sariling mantika. Pero syempre, di ba, kailangan natin ma-experience yung mga ganyang bagay kahit na masakit man, at least matututo tayo, di ba? Opo. At alam natin kung ano yung naramdaman nung partner natin na ginawan natin ng ganyan, di ba? Opo. So karma minsan andyan-dyan lang. Siguro darating din yan paminsan-minsan. And I am telling you, no? Ako naramdaman ko na rin yon, yung karma na yon. Pero thankful ako, no? Thankful ako na kinarma ko. Bakit? Kasi ngayon, nagiging much better akong tao, di ba? Opo. So yun, wag kayong matakot sa karma. Diyos ko, karma lang yan. Challenge lang yan. Ilalaban ko po. Di ba? So ngayon, tanggalin mo na sa hook mo yung jowa-jowaan mo na yan. Okay? Kasi sabi mo nga, hindi mo naman jowa, di ba? Kasi Hindi, kami po talaga. kayo talaga. O sige. Opo. Kayo talaga. Pero nakikipaghiwalay Yes po. ka. O, Opo. sinusuka mo na. Di ba? So tingin mo hanggang kailan siya manunuyo sa'yo. Tao lang din yan. Di ba? Napapagod din. Opo, napapagod. Oh. So ngayon, hanggat maaga pa, kung ikaw ay 50-50 na, at parang ayaw mo na talaga sa kanya, sinusuka mo na talaga siya, Opo. then let go mo na. Sayang ang isang taong napakabuti. Siguro naman there's at some point okay din naman talaga yung kanyang personality, and siguro Opo, naman din opo. talaga yung kanyang alam mo na yung kanyang sinasabi sa iyo ay totoong-totoo talaga, no? Opo. Ngayon, kung isusuka mo lang siya, sayang naman yung efforts niya, di ba? Kasi syempre mahirapan din yan. Siguro kaya niya rin nasasabi or nababanggit yung mga nagagawa niya sa'yo or nasusumbat, di ba? Kasi sinusuka mo siya eh. Ganun eh. Ano lang yan eh, sanhi at bunga lang yan eh, di ba? Kasi tayong mga Pilipino, ganun tayo eh, di ba? Minsan kapag meron tayong ginagawa, tapos sinusuka tayo ng partner natin, may tendency tayo na nasabi natin yung mga bagay na ginagawa natin para sa kanila, para to remind them na Yes po. eto, ganito kita kamahal. Diba? Eto yung sinakripisyo ko para sa inyo. Hindi para manumbat, para lang i-remind ka na eto yung ginawa ko for you. Diba? Eto yung sacrifices ko. Diba? Kasi ang Opo. nangyayari kasi, iniisip ka agad natin, ay sinabi mo, susumbat. Ganon, diba? Opo. So ayun, Kent, Opo. hanggat as much as possible, no? Mag-usap na lang kayo ng masinsinan at sabihin mo tong lahat ng sinabi mo sa akin sa kanya. Kasi Opo. syempre at the end of the day, kayo lang din naman ang makakaano niyan. Diba? Girl, diba girl? Laksan mo, girl! Ganon. Oy, lalaki ako by the way. Opo. Walang hiya. Napagkakamalan na ako ngayon Gay ewan ko pang bakit. So anyway, Kent, Opo. maraming salamat sa pag-confess mo. Okay po. Thank you din po. Thank you. At syempre, Kent, good luck ha. Toby. Opo. Good luck sa'yo at sana naman makapag-usap na kayo ng masinsinan, okay? And I'm Opo, hoping for the Kuya. best Best decision between the two of you, Opo, alright? yes po. Opo. Maraming salamat, Kent. Mabuhay Thank you ka. po. At ingat ka sa barko, okay? Opo. Thank you po. Ang haba ng hair mo doon, ganda ka. Ganda. Ganda. Pero yun, maganda ka talaga ha. Real talk yan, real talk. Maganda ka. Okay? Thank you po. Okay, ingat ka. Bye-bye po. Salamat. Salamat din po. O, diba? Haba ng hair. Anyway, ayan, sa mga pangga natin na gustong mag-confess kay Baby Toby, ayan, pwede kang pumunta sa Energy FM Facebook page at syempre mag-message ka lang doon at sabihin mo, Baby Toby, pwede po bang mag-confess sa'yo? Ganon. Tapos tatawagan ka namin. Libre po yan. Pwede namang sabihin mo yung pangalan mo at pwede rin namang hindi. Di ba? Ganon lang kadali yun. Kaya huwag na itago yan, ha? Anyway, for the meantime, magbalik-tugtugan muna tayo for our next song. Here's a song from Moira and Ben, titled Paalam. Ayan. Saktong-sakto para sa mga magpapaalam dyan na jowa bago mag-Valentine's Day. Sa mga broken-hearted, ay,
Tutok lang sa number 106.7 Energy FM. Panggawag mo sabihing radyo, sabihin mo.